Okay, dito merong question from Almon Aldama. How about tourist visa na in-apply ng extension after 6 months? It is reliable po ba? Maganda yung question niya kasi isa yun sa mga topic na gusto ko rin i-discuss sa inyo. When it comes to tourist dito, right now, meron ako mga kilala na nag-e-extend na lang sila na nag-e-extend ng tourist. Lalo na pag nakakuha ka ng tourist visa that you have a multiple visa entry for 10 years. Kapag natapos yung inyong allowed sa inyo na magstay sa Canada, pwede kang mag-apply ng extension. Think it's every 6 months. Pero kailangan mo mag-apply at magbayad ng extension. And syempre, provided na meron kang insurance. Hindi ka pwedeng basta-basta na wala kang insurance dito sa Canada. Especially lalong-lalo na kapag tourist. So, yun nga no, meron akong kakilala rito for more than 2 years na. So, at least magto 2.5 years na siya. So, ang ginagawa niya lang talaga is, pag malapit nang mag-expire yung kanyang visa, ine-extend niya na lang ine-extend. And so far, so good naman Canada allows him to stay for at least another 6 months every time na mag-apply siya ng extension. So now, ang question is that, feasible ba na kapag nag-tourist ka dito sa Canada, would you able to survive yung mga daily expenses, yung mga bills? Kasi, let's be honest, lahat ng pumupunta rito sa Canada as tourist is nagpabakasakali na magkaroon or makahanap ng trabaho through Lamia process para mabigyan sila ng work permit. So, yun yung ginagawa ng ibang mga tao na nag-tourist dito is nakikipagsapalaran sila. Now, is it really feasible na makakasurvive ka rito sa Canada na tourist visa lang yung gamit mo? So, technically, tourists cannot work dito sa Canada. Wala silang status talaga para to work. But then, syempre, survivor, may mga tourist din talaga rito katulad nung kakilala ko. Nagtuturist siya rito sa Canada pero meron siyang ginagawang mga cash jobs. I know, bawal yon. I know, hindi siya pwedeng gawin dito sa Canada. But that is the only thing na pwede silang kumita ng pera through cash jobs. Hindi stable yung trabaho, hindi sila covered ng kung ano pa man. Kaya todo ingat, as in todo ingat lang din talaga sa health, sa pagta-transportation, yung mga ganyang bagay. So yung kakilala namin na 2 years na dito na nag-tourist or tourist yung kanyang hawak, feasible lang yun kapag meron kang kamag-anak na sumusuporta sa'yo or meron kang pwedeng tirahan na pwedeng magpatira sa'yo dito sa Canada na alam mo yun, suportado ka rin sa ginagawa mo. Aking bagay na yung meron kang kamag-anak na pwedeng magpatira sa'yo dito. As in, sobrang laking bagay na nun. Wala kang binabayarang sasakyan, magiging effective lang yun if you are single. So, paano kapag walang ganun? Paano kung wala kang kamag-anak? Paano kung hindi ganun ka-supportive yung kamag-anak mo para pagpapatira sa'yo? I can say mahirap. Mahirap makasurvive dito sa Canada kung tourist lang yung inyong status. Kasi wala hindi mo alam kung yung stability ng trabaho mo. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari. So, talagang nakikipagsapalaran dito yung mga tourists, and a good shoutout sa mga tourists na nandito sa Canada. Sobrang bilib ako sa mga tiyaga ninyo. Pinili na lang na hindi umuwi ng Pilipinas at magstay na lang dito at magkaroon, alam mo yun, extend ng tourist visa for the reason na kapag sa Pilipinas wala siyang may ipapadala. Sabi niya rito, sa Canada kahit papano pumapalag-palag naman, kahit cash job yung ginagawa niya for living here in Canada as a tourist. So far, kahit papano nakakapag-ipon daw siya at nakapagpapadala sa Pilipinas gawa nung ganung process. Kahit cash job, kahit pa unti-unti, at least meron. Ang reason niya lang din sa akin is that kung sa Pilipinas din naman, hindi ko rin naman magagawa tong mga to. Hindi siya at least makakabili ng sasakyan sa Pilipinas. Hindi siya magkakaroon ng konting ipon sa Pilipinas. Since single, mas ini-enjoy niya na lang yung kung ano yung meron siya dito sa Canada. So for that, we do respect yung mga taong gano'n na alam nila yung priority nila, alam nila kung ano yung gusto nila sa buhay, and that is something na kailangan na lang din natin intindihin kasi iba't ibang tao, iba't iba rin naman yung sitwasyon, iba't iba yung prioridad, iba't iba yung problema. So ayan, at least nagkaroon kayo ng idea dun sa tanong ni Almon Aldama regarding sa tourist. Reliable ang pagiging tourist, reliable ang pag-extend provided that you will provide the necessary documents para ma-extend yung inyong visa for another 6 months. After 6 months, kung ayaw mo pang umuwi, edi extend ka lang ulit. So yun, meron din mga nagko-comments dun sa mga last videos natin. And also a good shout out to Travel ni Ronski. Yan, nag-share sila ng mga experience nila rito sa Canada. And I think
maganda yung mga nagiging usapan namin doon, and ako mismo natututo din ako sa inyo kung ano yung experience ninyo, kasi lesson learned is always a lesson to be shared, and tayo mas matututo tayo sa experience ng ibang tao if we'll try to adapt it or we'll try to know the lessons of their life. At least kahit papano masasabi natin na pwede natin siyang mai-apply in the future, or pwede natin mai-share sa ibang tao na ganun ang nararanasan. Travel ni Ronski, maraming salamat doon sa inyong comment. And syempre, meron din dito si Jennifer Oliveros. Ito yung isa sa nagtanong kung 57 years old. I think that was from the last video. Sabi niya, ako po is 49 years old via caregiver, home child care provider, bridging to PR na. So, congratulations po. And right now, binago nila ang work experience from 2 years, naging 1 year experience. Then, last June of 2024, ginawa naman 6 months experience to submit for permanent resident. So, shout out to Miss Jennifer na nasa Kelowna, BC. Ayan. So, maraming salamat doon sa mga nagko-comment. And, you can just imagine, no? May mga tao pa rin talaga na nakikipagsabayan kahit na yung edad is nasa 45, 49. Yan. And meron pa rito isang nag-share, si Rosette ba yun? Nakalimutan ko. So, ipapapap ko na lang dito. So, siya naman daw is nakapunta rin dito sa Canada sa age na at least 57 na yata siya or 56 na yata siya dito. And yun, kakakuha lang din ang PR niya. And sabi nga ni Ron, doon sa mga job specific na in-upload natin last time, sabi niya, maapektuhan ng mga fast food, lalong-lalo na dito sa BC. Sa totoo lang, maraming kinuha abroad, lalo na sa Pilipinas nung nakakarating dito. Di naman sila sure na ma-PR, lalo na yung mga single. Needed mo pa maging store manager para maging PR, pero kung shift manager lang, walay. Medyo inabuso din kasi ng employers ang work permit dito. Maraming PR at citizen ang pwede namang kuhain. Which is true. So, marami rin nag-aabuso ng mga employer. Totoo naman yan. And it's the reality. So, sa mga nakikipagsapalaran sa PR pathway nila, konting ingat, konting lang din talaga, konting pagtitiis, makukuha nyo rin yan. Especially pag nandito na kayo. Tiyagain nyo na lang din kapag kaya nyo pang tiyagain. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung priority nyo, doon nyo lang paghuhugutan yung lakas ng loob ninyo, or kung paano nyo ba ginagawa, bakit kayo nandito sa Canada. Kasi sa totoo lang, mahirap din mamili kung saan bansa pwedeng pumunta. And for sure, marami ring mga ibang bansa dyan na iba't iba yung cases, iba't iba yung gusto nila makuha, gusto nila din maging PR. Lalo na yung may nag-comment yung sa France daw, inaabot daw ng 10 years to 20 years. So, try to read those comments. Try to mag-backread kayo ng mga comments sa mga nakaraang videos. Marami kayong matututunan, and with those sharing, maraming salamat po sa inyo. Mas lalo akong gustong mag-share ng mga comments ninyo sa mga susunod na video. And ayan, maraming salamat dun sa mga nag-comment.